Okay, subukan ulit natin. Pwede ba ito ma'am nakaganito? Pwede naman, sir. Kaso paano? Hindi ba welcome mga makakibag. Nandito tayo sa Star 8. Okay. Hintay natin kasi ilalabas daw yung unit na i-review natin. So first time natin mga kaibag. So medyo kabado tayo kasi nga first time. Pero siguro kaya natin to. So mga kaibag, ito na yung unit na i-review natin. Wingman Electric Kick Scooter by Star 8 Green e-bike. Specs: motor 250 up to 500 watts. Battery: lithium 36 volts and 7.5 Ah. Charge time 4 to 6 hours. Max speed 25 km per hour. Max load 100 kg. And waterproofing IP54. Isa na rito sa nagiging way para sa mga, for example, wala kang lisensya. Kasi wala pang lisensya to eh. So tinanong natin dun sa mismong agent nito, wala pa naman daw siyang hinahanap na lisensya yung mga ganitong units. Ang cute to. Naka disc brake na yung pinaka preno niya. Pero ang ano kasi nito, isang preno lang. Kasi itong part na to, ito daw yung pinaka motor. Okay, so ang pangalan pala nito is Wingman. Ayan o. Yung mga cute. Ayan o. Wingman. Tapos to digital na rin yung pinaka panel nito. Kaya mabilis natin na malalaman kung malulobat na ba itong function. So mamaya mga ka-e-bike, i-discuss natin kung paano nga ba ginagamit ito. Ang ganda nito mga ka-e-bike, naka-promo daw sila ngayon. Ang cute no? Kulay green lang ma'am meron na ito. No. Parang glowing in the dark no? Ganda. Para iwas disgrasya tayo sa gabi. Ah. Dahil syempre pag mga medium lights, mas pansinin po sa daan. Oo, ayan. Si Ma'am Ibanez po. Si Psyche Ibanez po. Isa lang, no? Okay, so mamaya subukan natin mga ka-e-bike. So tuturo ko muna yung mga function nito. Ito kasi yung pinaka-motor daw mga ka-e-bike, no? Ito yung motor. Tapos, ito yung pinaka-preno. So ibig sabihin, isa lang yung preno natin dito mga ka-e-bike. Ito lang. Pinaka-preno. Okay, ito yung pinaka-busina. Ang cute, no? Tapos ito, ayan, ito yung pinaka accelerator nya. Ayan, napansin nyo. Tapos ito lang yung pinaka function nito. Pag ni-long press pala natin ito mga ka-e-bike, ayan, long press natin. Ayun, buhay na yung unit na yan. So pwede na siyang umandar gamit ito. Itong accelerator, cute na cute. Tapos itong makikita nyo yung mga bar na yung ka-e-bike. Yun yung speed. Double tap. Ayun. So makikita nyo, ayun, nag-double tap tayo. Ibig sabihin, yung speed niya, number 1. So, double tap ulit. Okay. So, pumunta na siya ng number 3. So, subukan muna natin to. Tapos ito, makikita nyo mga ka-e-bike, meron siya ditong headlight. Ayan o. So, isang press. Ayun. Patay na yung headlight. Isang press lang. Madali lang siya matutunan mga ka-e-bike. Ang problema na ito mga ka-e-bike, di lang natin alam. Maliliwanag kaya ito sa gabi, ma'am? Maliwanag naman siya. Kumbaga, hindi kasi siya di ba movable, pero direct naman siya sa kalsada. Pero ma'am, pwede siyang lagyan ng mga extra accessories. Ano naman, Kunya- katulad ng iba. Kasi ma'am, di ba may mga ibang mga ibang meron silang ilaw dito. Nakalagay. Oo. Pwede naman. Pwede naman yun ma'am. Hindi. Lagyan ng mga bracket, ganun. Mm. Depende kung paano niyo siya customize. Okay, so hindi naman maboboid yung warranty ma'am pag ganun. Hindi naman. Hindi naman Basta ganun. wag lang po natin gagawin yung mga internal. Internal, yung mga controller, mga ganun ma'am. Mga accessories pwede naman. Pwede naman po. Ayun, mga ka-e-bike, kung bibili kayo ng ganito. Tapos ayun mga pala ito. Pag pag preno ka, nag-brake light Tail light. yung pinaka-tail.
Ayun o. Ang cute oh. Oh. Yung preno kawawa tayo. Di ba? Cute. Tapos, sabi nga ni ma'am, yung ganitong kulay, kitang-kita ka daw sa gabi. Kasi nga wala nga ingay yung mga ganitong e-bike eh. Walang kaingay-ingay ito. So, kailangan kitang-kita tayo sa gabi. Tingin ko kasi sa kulay na to, ano to eh. Kitang-kita ka, lalo na kapag tinamaan to ng liwanag ng mga sakyan. Mga neon type na color. Ito ma'am, bakal po ito ma'am. Yes. Yung ganito. Ang bakal. Bakal. Bakal din po. Hindi siya alloy ma'am. Bali, yung plastic na po nito is yung dito lang po. Ito mga plastic na to ano. Mga fender. So mga kaibek no, kung makikita nyo yung style na to, meron siya talagang katulad. Kamukhang kamuka. Pero maganda kasi nito, yung presyo nito, abot kaya. Tapos ma'am, ano po ito ma'am no? Double press? Double press po kapag mag-accelerate tayo, magtataas tayo ng speed. Then, Ayan po. Ito yung speed 1, ano ma'am? apo. Speed 1. Tapos kailangan dito mga kaibike, kapag gagamitin mo to, hindi pala siya, siyempre huwag nyo kalimutan, hindi pala siya yung accelerate mo under na. So kailangan mo pala siya i-kick. Yung parang ganito. Kailangan mo nang lagyan mo pesa. Ang cool. Stick. Okay, so nakita niyo yung mga ka-e-bike na kailangan lalagyan natin ng puwersa o kailangan natin tutulak siya. Parang ganito. Tapos sabay accelerate. Kapag magpapalit ako ng shift, yung speed ko, double press. Double press lang po. Kailangan po mabilis as in concept. Okay, kailangan mabilis. Opo, kasi pag medyo nabagalan po natin, ang Ilaw. nagbubukas po kasi is yung flashlight. Okay, so pag ano, ayun. Bukas na. Okay, subukan naman natin yung speed 2 nila, yung number 2. Okay, ganun pa rin mga ka-e-bike. Mga ka-e-bike, ang lakas. Alam mo yung ano, yung kayang-kaya ka kahit mabigat ka, kayang-kaya ka ng unit na to. Ang nakaka ano lang, masyadong pag medyo baguhan ka pa lang sa paggamit ng ganito, kapag nagpe-preno ka, parang nabibigla ka. So kailangan kapag gagamitin nyo, alalay lang, kakapayin nyo muna. Salamat kay ma'am. Ay po. Ma'am, pakilala kayo ma'am. Hi, I'm Zyke Banyas po, Marketing Operations ng Star 8 Green Technology Corporation. Bet mga kaibigan, kunyari na low-bat ka, medyo malaylay pang biyahe mo, pwede mo pala itong bitbitin kasama, kagaya ng mga ibang ano, so kailangan mo lang hatakin siya, tapos lalagyan mo ng pwersa, ayan. Di ba? Tapos pag binitbit mo na, ayan no. Gaan lang siya. Natin. Gaan lang oh. Nalobat ka mga kaibigan. Hindi mo nang bitbit. Malayo po yung pupuntahan. Oo. Kumari, sa probinsya pa, pwede Oo. pa rin dali. Kasyang-kasya pala sa mga likod ng sasakyan. Tapos pag ibabalik yung mga ka-e-bike, kung gusto nyo nang gamitin, ganun ulit. Kailangan hatakan nyo yung yung pinaka-lock. Tapos yun, gusto na yan. Pwede nang gamitin. Bakal po yung ilalim niya. So, bakal. So tingnan kahit- natin yung pinaka-ilalim. kahit- Uy, ano ito ma'am? Ito ma'am, pinaka... Diyan po yung charging port. Kumbaga, may parang splash proof na po siya. Ay, splash proof. IPS grading na din siya. Ayun, nakalagay ma'am sa flyers mo. Opo. Wow. So, ayan. Hindi ba siya, ma'am, delikado kung once na nababasa? Hindi naman po. Basta po, wag lang po yung lublok. Yung bahay. Huwag lang. Parang mga normal na e-bike, ma'am. Opo. Ganito. Ayun, mga ka-e-bike, oh. May kita nyo dito, bakal siya. Dito. Ito, plastic, pero tingin ko cover lang to eh. Pero ito yung pinaka-importante kasi. Saka yung pagkakahinang nyo, ang ganda. Hindi po kasi siya yung dikit po katulad ng... Oo. Na spot-spot tornilyo. lang. Opo. Spot sa katornilyo. Yan po kasi nakahinang po. Ang ganda. Saka yung bigat niya talaga, ramdam mo may bakal talaga siya. Hindi siya yung mga normal lang na nakikita natin na pipitsugin. Ano? Saka pag inano nyo pala mga ka-e-bike, hindi nyo na kailangan. Saka
Ayan, no? Mabubuhat ko na, hindi nyo na kailangan napakabila mo ba? Once na ma-fold na po siya, nalalak na rin po siya. Ganda. Saka ganda na ito mga kaibag, makakapag-exercise kasi kailangan may tulak eh. Hindi naman na Hiningal na ako, ano. hiningal ako dito. Grabe mga ka-e-bike, napagod ako to, pinagpawisan ako doon So, maganda yung ganitong e-bike kasi alam mo yung makakapag-exercise ka rin. At the same time, pwede mo na siyang gamitin pang service. Kunyari, pang pasok ko ng trabaho, kasi alam ko, hanggang 25 kilometers daw yung kaya nito. So, depende pa rin sa magiging load natin. Kung medyo mabigat tayo, siyempre nagbabawas tayo. Para sa mga normal na e-bike lang din yan. Kung medyo baguhan ka pa lang sa pag-drive ng mga ganitong type ng two wheels, baka bumalentong ka. Kaya kung bibili kayong ganito, make it sure na kakapain nyo muna. Kasi kung bibiglayin yung pepreno, bibiglayin yung preno, malakas siya. Kahit ako nga kanina, muntik na matumbay. Muntik na mapahiya. Ayan. Bakal. Anong klaseng gulong to, sir? Anong klaseng gulong? Ito, hindi ko kasi... Ay, sir. Hello, sir. Ito sa mga technician dito. Tatanong natin kung anong klaseng gulong to. Parang kasing bago lang, no? Anong klaseng gulong to, sir? Yung mga ganito. Ito ba yung pang sa mga laruan? Parang gano'n? Hindi. Pero solid yan, wala siyang goma sa loob. Basic, parang buo na siya. Oo. Pangalan niyo, sir? Sir Alfred. Kayo, sir? Sir Raybart, sir. Shoutout sa inyo. Oo, shoutout. Shoutout nga pala, yan, no? So, parang daw siyang solid pero matigas siya, oh. Parang matagal siya maputpud, no? Saka ayun, no? Pag pinipress mo, hindi mo nga siya maibabaw, no? Ayun, no? Hindi mo siya maibabaw. Hindi mo kailangan maghangin-hangin. Oh, yun ang maganda rin dito. Hindi mo na rin kailangan maghangin-hangin. Salamat, sir, ah. Ayan, ah. Ganda. Cute. Mas mga pako-pako. Oo, pag napako, hindi papansinin na wala lang, nadukutin mo na lang na. Unlike ng mga may mga normal na gulong, no. So hanggang dito na lang mga ka-e-bike yung ating review. So dalawang unit yung ni-review natin. So doon sa una, hiningal ako eh. Alam mo ito kailangan pa inulak, pero grabe. Para sa presyo na ganoon, okay sa akin. So maraming salamat kay Ma'am Saik Ibanez, Ma'am Banez, maraming salamat. Dun sa mga magtatanong about sa mga details, price, and then kung ano yung mga unit available nila. So ilalagay ko na sa description box yung mga information and then yung mga contact ng bawat tao dito. So maraming salamat. I-comment nyo yung mga gusto yung e-bike na i-review natin. Pipilitin natin puntahan, pipilitin natin magpaalam, at pipilitin natin gawa ng review. Maraming salamat mga ka-e-bike. Ang susunod. Thank you, bye-bye! Ito mga ka-e-bike, so i-review natin. Salamat sa inyo. So next na i-review natin mga ka-e-bike. Ito may wiper po. Ang 0